morning po. Tayo po ay papatuloy sa ating series Basic Biblical Discipleship, and we will talk about money and possessions. Yung ating po mga pagmamayari at ating mga kaperahan o ating mga salapi. Inyo pong buksan ng inyong mga Biblia sa 1 Timothy chapter 6, verse number 10. Ito po ay isang paalala sa lahat, hindi lang sa mayaman, kundi sa mahirap o sa lahat ng tao. Ito po ang wika ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Ang ganda nung sinabi dito sa verse number 9. But they that which will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, and drown men in destruction and perdition. Kaya binabanggit yung ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan sa mundo. And in verse number 6, godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing. And having food and raiment, let us be therewith content. Isa pong napakagandang passage upang simulan ng ating lesson this morning. Papaano po ba natin? Ano po ba ang attitude natin sa ating mga salapi o sa mga pagmamayari? O mas generic, ating mga yaman? At paano yung pagbibigay natin sa Panginoon? So, hindi na po natin tatagalin pa. Sa buhay na to, bilang isang Kristiyano, may mga tinatawag tayong neutral things. Halimbawa, eto, neutral to eh. Yung kahoy, neutral yan. Pag sinabi mong neutral, hindi masama, hindi din mabuti. Parang ganon. Yung gadgets, cellphone, neutral yan. Itong kahoy na to, naging mabuti siya kasi ginamit siya bilang pulpito, tungtungan ng salita ng Diyos. Pero yung kahoy na to niyan na neutral, pwede mo din siyang gawin sa masama, gamitin sa masama. Sa papaanong paraan? Pwede mo to panghampas sa tao, or pang-paddle, or kung ano-ano pa. So, yung gadget natin, pwede mong gamitin sa mabuti, pwede mo din gamitin sa masama. And, same with money. Yung pera natin, neutral yan. Depende, magiging masama siya, o saan mo gagamitin? Ano yung attitude mo sa iyong yaman, sa pera? The issue isn't really the money. Okay? Because, bagay lang yan. Neutral. Okay? Ano ang labanan? Ito ang labanan. Yung attitude natin sa pera. At kung ito ay hindi natin gagamitin maayos. The love of money, katulad ng binasa natin, is the root of all evil. Not money itself. Kasi nga, neutral yan. Money can be a useful tool, or it can be the means of our destruction, katulad ng binanggit. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Apostle Pablo, sa verse number 17, baba lang kayo ng konti, dito sa 1 Timothy chapter 6. Charge them. Verse number 17, ang ibig sabihin ng charge dan, command, utusan mo. Charge them, hindi lang basta palalahanan. Utusan mo that are rich, sino? Yung mga mayayaman in this world, that they be not, what? High-minded. Sa madaling salita, utusan mo silang wag maging mayabang. Sino yung kinakausap ni Apostol Pablo dito? Si Timothy. Sino si Timothy? Pastor. So ang preacher, the pastor, the teacher, must not just mere yung
i-remind lang yung tao, kundi utusan sila na huwag silang maging mayabang. Nor trust in certain riches. Huwag magtiwala sa kanilang mga yaman. Anong nangyari this week sa LA? Sunog, grabe. Parang yun yung literal na hell in this world. Kahagabi, parang sumuko na yung mga firefighter. Wala na silang tubig. Paano mo yun? Sige nga, kahit si Aquaman siguro, hindi kaya. Hindi kaya kapulahin yung apoy na yun. Ngayon nila sabihin na walang Diyos. So, kahit anong yaman nila, wala lang yun, isang araw lang. Mabuti pa rin ang Diyos sa kanila kasi sa Bible, mas matindi. Yung mga nagko-curse sa Panginoon, diretso na sa ilalim ng lupa. They trust their own riches. Ganon din po sa ating mga kapatid. Konting application lang. Hindi porket marami kang insurance, hindi porket marami kang assets, hindi porket marami kang pera sa bangko. Isang sakit lang, ubos yan. Diba? Isang ano lang. Kaya wag tayong magtiwala. Halimbawa, yung sa pagdadrive, sobrang tiwala natin sa sarili natin. Maganda yung motor mo, o kaya kahit makabangga ka, may pambayad ka naman. Or kaya, pag ikaw yung na-aksidente, may paggamot ka naman. That means trusting your riches. Pagiging mayabang. But in the living God, huwag tayong magtiwala. Kumbaga, babalikan mo yung verse number 7. For we brought nothing into this world. Meron ba tayong dinala nung ipinanganak tayo? By the way, sabihin ko sa inyo, yung baby namin, babae. Babae ulit. Ang pangalan niya, may pangalan na kasi, Sophia. Sophia Grace. Yan. Charity kasi, Charity Grace. Siya naman, Sophia Grace. Nung Bible student kasi ako, sabi ko, gusto ko pag nagkaanak ako, yung panganay, Charity Grace. Pangalawa naman, Sophia Grace. Kaya puro babae, hindi ko naisipan yung lalaki. Pero meron na sa lalaki. Iba talaga, Kasi sabi ko, babae man yan o lalaki, magpapaligate ka na. Pero kahapon, sabi ko, huwag ka muna magpaligate. Kasi gusto ko pang makita si Hosea. Ayun yung pangatlo, kung magkakaroon ako ng lalaki. Hosea naman. H-O-S-E-A. 5 letra lang para mabilis isulat. Hosea Ligas. Ayan. So, pag-pray niyo si Sophia, okay naman heartbeat, normal naman. Medyo mababa lang din ng konti. So, sana maging mas firm. Kaya hindi ko masama lagi si Teacher Grace kasi yung biyahe, tagtag. Sa C6 matagtag. Ang hindi matagtag, daang hari. Daang hari lang ang hindi matagtag. Malubak. Sa daang hari, okay. Magmula dun sa sapote hanggang pero the rest, Mabuti na lang yung adventure, hindi siya mabibrate. Maganon. Maganda yung Ba't ba tayo napunta doon? Oo, yung but in the living God. For we brought nothing. Ang baby, kapag hindi naman yan may damit agad, may hikaw agad, or may pera agad. Meron silang tinatawag na mana. Ano yung mana? Yung mana nila sa mga nanay, tatay nila na pera. Pero yung literally, yung sense na pinanganak sila, wala silang dala-dala. Kaya, and it is certain we can carry nothing out. Kaya kalokohan na ipapamana mo yung yaman mo, yung nababasa natin na pinamana sa pusa, pinamana sa aso. Diba? Wala yan. Desperation. Kasi alam natin na hindi natin madadala yan sa hukay. Yung mga Egyptians, mga Pharaoh, mga high priest ng Egyptians,
Hindi man mummified, di ba? Tapos, bago sila ilagay sa ataol, ilalagay yung mga yaman nila. Kasi naniniwala ang mga Egyptians na pag nag-resurrect sila someday, I mean, not resurrect, ah, anong tawag nila? Reincarnation, incarnation, may tawag pa isa doon. Ma-reign nila yung yaman nila. Kaya yung iba, yung mga sinasama doon sa hukay, kung saan inililibing yung mga pero. Pero mali yun. No, walang ganon. So, wag tayong magtiwala sa yaman natin. Wag tayong maging mayabang kung may mayaman man tayo. Wag natin pagkatiwalaan yan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay, who giveth us richly all things to enjoy. Ngayon, ang pangit naman, may pera ka. Halimbawa, sumasahod ka naman ng tama, tapos paborito mo, ice cream. Tinitipid mo yung sarili mo. Mali naman yun. Gano'n lang yung 30 pesos na ice cream. Ang sabi ng Bible, enjoy the fruit of thy labor. Kumaga, treat yourself. Sino ba sinabi ko? Ayun, pumasa ka sa board exam. Pumasa ka sa CSE. Yung mga young people dito, mag-ano ko yan. Ikaw okay, mag-try ka, mag-CSE. Okay yun. Civil service. Basta 18 years old ka na ba? O yun. Para matry mo lang yung feeling na nag-e-exam. Na exam na may standard. CSE, okay yun. Ano lang naman 500 lang naman bayad. Tapos, nakapasa ka doon. Treat yourself. Sumasahod ka. Treat yourself. Enjoy. Kasi pag namatay ka, hindi mo madadala yan. Okay. Dito tayo sa yaman natin or kung ano yung possession natin. Yung pera natin, possession. Paano ba tayo magbibigay sa Panginoon? Okay, ano yung attitude natin? Uy, galing ni Andre, oh. Wala pang offering, naghuhulog na. Malupit. Lupit, Andre. Good, very good. Yan. Sakto, nagbigay na yung bata. Unang-una, systematically. Naalala nyo, nung tayo ay hindi pa mga tunay na mananampalataya, kapag tayo ay nagsisimba sa dati nating simbahan, kung ano lang yung laman ng ating bulsa, yun lang yung ibibigay natin. Tama? Pag gumano na yung, sino ba dito dating manang? Nagmanang. Hindi. Kayo na nagmanang ba kayo dati? O, kasi nanay ko manang yun Yung mahaba yung ano, diba? Ang haba Walang kawala Tapos pag di ka nagulog, nakatapat lang sa'yo, ganun lang Kaya magulog. Lalo na pag kapilya lang, maliit lang yung simbahan. So, kung ano lang, no. And when it comes to time, not just occasionally, but every week. When you say business-like, okay, make it priority. God will reward our honesty. Ibig sabihin, hindi yung kung kailan lang natin maisipan. Merong accounting na bilang isang Kristiyano, bilang isang steward, lahat tayo steward, merong accounting, ano ba sa Tagalog accounting, pag-account natin sa Panginoon. Every week, every day, paano natin ini-spend yung pera natin. Kaya po, oo, mag-enjoy tayo. Pero, ang pera, wag nating jojosin. Wag tayong magtitiwala. Wag nating mamahalin. Yun yung term, no? Pero hindi ibig sabihin, pag gumastos tayo ng pera, waldas. Paano? Ganito. Pag may birthday, hindi masama mag-celebrate. Hindi tayo katulad ng mga saksi. Bawal mag-celebrate ng birthday. No? Alam niyo ba yun, mga saksi ni Jehovah? Bawal mag-celebrate ng birthday kasi daw masama. Sabi daw ng Bible. Wala naman yun sa Bible, masama mag-celebrate ng birthday. Hindi naman inutos yun sa mga Kristiyano. You celebrate na ikaw ay binigyan ng Diyos ng panibagong buhay, taon na haharapin. That is okay. But, ito yung kultura natin mga Pinoy.
Pag birthday, anong gagawin? Kumpletuhin nyo nga. Kahit walang pera, utang. Anong sabi ng Bible? Godliness with contentment is great gain. Okay na yung mag-pray ka, Lord, thank you sa buhay. Thank you sa birthday. Hindi yung isa pa. Di ba yung ito. Hindi ako nang chichismis or I'm telling the reality of life because bata pa lang ako, nakita ko na. Di ba yung mga manggagawa, mga worker, sa construction, labor, mason, yan, sa mga finishing. Minsan, ang sahuran yan, weekly. A week. Parang Friday night or kung meron ka Saturday night, yan na, ibigayan na yan eh. Kung 500 ka. Anong gagawin? Ang daming pera Saturday night. Mag-e-enjoy na. Kita ko to bata pa lang ako, ganito na nakita ko. Mag-e-enjoy ng buong Sunday. Maaga pa lang, meron ng gin bilog. Andiyan na yung mga alak. Kumpare, ganyan. Hanggang Sunday yan, ubusan ng pera, sugal. After ng Monday, gagawin? Pautang daw po, babayaran daw po sa Sabado. Pambihirang buhay. Oo, kasi nagbabantay ako ng tindahan ng tita ko dati. Sabihin ng tatay ko, tignan mo, sumahod ng Sabado, tapos ngayong Monday, wala na, utang na ng sardinas. Tsaka ng tuyo dati, 2 pa isa eh. Tama ba? Yung pa ang tuyo dati, minsan nga piso yung maliliit. Ngayon, hindi, mahal na lang tuyo eh. Para ka nang bumili ng Ganon, ang transaksyon, waldas ng pera, hindi steward. Yun yung mga normal, no? Mga nominal, mga below minimum or minimum. Paano naman yung mga mapepera? Katulad, sinasabi ko sa mga young people, magkapera kayo, mag-invest kayo. Invest kayo sa mga insurance. Siguraduhin yung merong pupuntahan yung pera niyo. Hindi yung kung saan-saan. Maging wise. Parang gusto ko nga anuhin yung mga young people yung mga college. Pag dumami dito yung young people, lagi ko yung masisermonan. Magkaroon sila ng goal. Halimbawa, kung nagtrabaho ka, saan mo isi-save yung pera mo? Pastor, pati ba naman yung papakilaman mo? Siyempre, yun ang nireveal sa akin ng Panginoon. Yung tipong mga pagsisisi mo dati, dapat pala ganito. Kung paano magsisave ng pera. Okay po. So, next, systematically, when we give to the Lord, kailangan i-priority natin. Next, individually, let every one of you, not only the head of the family, but also the mother and the children. So, yung mga bata, i-train natin sila ngayon. Ngayon pa lang, na sila ay magbigay sa Panginoon. O anak, magkano ba yung baon nito nila Anong pangalan nito anong pangalan ni Brother Ryan? Jared, magkano baon mo sa isang araw? Wala kang baong pera? Walang baong pera yan, Brad? Pagkain lang, okay. So kung ang bata, guro, grade 5, grade 6, binibigyan mo ng pera kasi may mga gusto niyang bilhin. Sarili niya lang laruan. Baonan mo ng 10 pesos. Turuan na natin. Anak, magkano ang tithes ng 10 pesos? Tatanggalin mo lang yung 0 sa dulo. Piso. O yung piso, para kay Lord yan. Itabi mo. Tuturuan mo sila maging responsible. Charity, baby pa lang siya, wala pa siyang muwang. Pag binigyan siya ng pera ng ninong-ninang niya, nung baby pa siya, grabe, dami nagbibigay sa kanya ng pera. Minsan, maabot 5,000 Diba? Kasi, ewan ko ba, tinatabi na namin yung tithes. So hanggang ngayon, alam na yung tithes. Kaso lagi niya akong tinatanong,
Why God need money? Bakit daw kailangan ni Lord ng pera? So, ayan, yung mga napamaskuhan niya itong December, hindi niya pa nahuhulog eh. Kasi sabi ko sa kanya, Mami, sa Cavite na tayo mag-offering para makatulong tayo. Tayo nila charity. So, di niya pa nahuhulog yung offering niya. Sabi ko, pag nagsimba, gusto ko siya yung naghuhulog. Sabi, itabi mo lang maghulog para natitrain siya. Ano, maganda nga sa atin, pumupunta no? So, every one of you. Ayun, ang problema nito, yung mga nanay, no, na nasa bahay, housewife, wala naman silang sahod. So, paano sila magbibigay? Every time na magkakaroon sila ng pera or pag binibigyan sila ng kanilang So, question. Next, proportionally, as God hath prospered, sabi ng 1 Corinthians 16:2. Ang Biblia, nagtuturo ng tithing. Before the law, during the law, and after the law. Okay, so alam naman na natin yung tithing. Yung iba, ayaw nila ng tithing. Kasi mas gusto nila, mas malaki yung makulimbat. Sorry for the term. Ayaw magturo ng tithing kasi gusto nila, mas malaki pa yung ibigay. Ang napaka-basic ng tithing. It's just a training wheel. I'm not saying na madali magbigay ng pera. No? Sa atin, ang stand ko, hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, magbibigay muna ako sa missions. Sa tithing, hindi muna. Hindi. Ang tithing ay parang sa bike, mayroon tinatawag na training wheels. Sa gilid. Training wheels yan. Para makapagbigay ka ng ibang offering, kailangan yun muna yung i-focus mo. So, pag mayroong bagong Christian, tuturuan ba agad ng first fruit? Tuturuan ng mission? Commitment? Etc. Hindi. Turuan muna ng tithing. Kailangan maging faithful ka sa tithing bago ka makapagbigay sa ibang mga Pero may mga tao na mga tao na bago sila maging Christian, very generous na sila. Kaya nung naging Christian sila, mas gusto nila mas maraming giving. So, yun. Pero hindi lahat ng tao ganun. So, yun mga kapatid, priority natin yung 10%. Before the law, during the law, and after the law. Now, ito yung prinsipyo dyan Napakaganda ng design ng Diyos sa pagbibigay, lalo na sa tithing. Bakit? Kasi dito masusubukan kung nagtitiwala ka kay Lord. Monthly or ano man tawag anong tawag nila doon? Cut off. Every cut off. Kinsenas katapusan. Dito matatry if you will trust God. So, imaginein mo si Lord hindi ganito Yung, siguro kung meron mga businessman, ni ilan-ilan. O Lord, yung kikitain ko this year, itatites ko na sa January. Pero bihira yung siguro yung ganun kasi hindi mo naman alam kung magkano yung kikitain mo. Okay? Pero yung design na you will trust God every cut off, yun yung yun yung matatry yung faith mo. So, will you trust God or not? Nung Bible student ako, very challenging ang tithe sa akin. Talaga, Pastor? Bible student ka na, challenging. Oo naman. Napansin ko, kapag hindi ako nagtatites, mas mahirap ang buhay, mas lagi akong gutom. Kasi ang baon ko lang nun, bibigay lang ni Pastor 250. Kasi ang LRT nun, mula Santolan, 14 pesos lang. Tapos jeep 10 pesos. Yung 250, hindi kasya yon. So, parang kailangan ko ng mga 500. So, tapos iba pa yung pagkain. Mahirap. Kaya sa akin, kung meron akong 500 at itatites ko pa yung 50, parang mabigat na sa akin. Kaso lang, tinry ko, hindi ako nagtatites, mas lagi akong gutom. Mas parang lagi akong nagkukulang. Pero nung
Parang tinry mo si Lord, o sige Lord, experiment tayo kung totoo. Ganun. Nung nagtatights ako, maraming unexpected blessing. Alam mo, nyo po nakakatawa kasi yung mga classmate ko, naiintindihan nila yung, kumbaga sa aming mga magkakaklase, parang ako yung pinaka-pulube, kumbaga, pinaka-mahirap. Kasi yung support, alam ng isa't isa magkano support namin. Magkano support mo, ganyan. Before, yung simbahan sa Brookside, sobrang yung finances, tsaka yung, hindi talaga stable. So, kapag na-challenge yung faith ko at nagbibigay ko sa Panginoon, ang daming unexpected blessing. You know what? Minsan yung kaklase ko, napakabait nila. Kakain sila somewhere, pagbabalot nila ako ng something, tapos ibibigay nila sa akin. Praise the Lord. Merong time na naalala ko, eto medyo hindi naman naiiyak. Pero parang, Lord, ang galing mo, no? Nangyari yung mga ganong bagay. Kasi sanay naman ako sa hirap eh. Sanay ka na hindi ka, na ang almusal mo kanin na bahaw, tas kape, okay na. Hanggang alas 12 na yun. Pero may one time, ang ugali ko kasi, lagi ako merong taktak. Alam mo yung taktak? Magic Sabor, Brad. Pag may pera ako, bumibili ako noon. Yun yung ulam ko. Yun yung ulam ko, Brad, sa Bible School. So, napakabuti ng Panginoon. One time, sabi ng classmate ko, nag-testimony siya, sobrang discouraged niya. Tapos, nakita niya ako kumakain. Tapos sabi niya, Brad, anong ulam mo? Eto, magic sabor. Ang tawag niya doon, taktak. Tapos sabi niya, naluha ako doon, naiyak daw siya. Kasi nakita niya daw na kahit mahirap, nagpapatuloy ako. Sa kanya, parang touching moment na yun. Sa atin, nasanay sa hirap, okay pa yun, nakakain ko pa eh. Imagine mo, lumaki ako na toyo mantika. Maswerte ka na pag may mantika eh. Tsaka toyo eh. Kasi kung wala, asin ka talaga. Ang hindi ko lang talaga magawa, tubig asin. So what I'm trying to say, brother and sister in Christ, every week, every cut-off, every month, when you receive your salary or your money or your possession, that's the time, again and again, masa-challenge yung faith mo if you will give yung para kay Lord. So, na-try ko, i-try nyo din. Huwag kayong magbigay ng offering nyo 1 month. Di kayo mag-tithes ng 1 month. Okay lang. Hindi kayo papagalitan ni pastor dito. Pero tignan nyo. Tapos, i-compare nyo. Magbigay kayo ng tapat, tsaka hindi kayo nagbibigay. Tignan natin. Sabihin mo, tignan natin kung totoo yung sinasabi ng Bible, tsaka sinasabi ni pastor. So, next, cheerfully. Now, totoo. Pwedeng nagbibigay ka ng tama sa Panginoon. Pero kung labag naman sa kalooban mo, wala pa din yun. Nakukuha natin. Kahit more than tithes, more than 10%, kahit 50% pa yung binibigay mo, but your motivation is not right, and then that's wrong. Dito, halimbawa, is there such a thing as tither? Ay, ito tither yan. Ito giver yan. No. There's no such a thing as tither and giver kung mas malaki ka mag-tithes. Halimbawa, yung isang kapatid, nagbigay siya, ang tithes niya, kumikita siya ng 10,000 a month, magkano ang tithes? 1,000. Tapos, itong isang kapatid, kumikita ng 1 million a month, ang tithes nun 100K. Ngayon, pwede mo bang sabihin, itong nagtatites ng 100K, siya yung tither. Pero itong nagbibigay ng 1,000, hindi siya tither. Ito giver, ito hindi. Can you say that? No. Kaya, dito, sa church, ang stand ko, never nyo ako marinig, okay, ang pinakamataas natin na tither,
Ngayong year ay si Brother Ryan. Pero sa ibang church, Brad, ganun. Merong ginawang board, ginawang business yung church. Ang pinakamataas magbigay ngayong year. Ting! Walang ganon. Kasi once na nagbigay ka sa Panginoon, it's between you and the Lord. Kaya yung sobre natin, yung may name nakalagay dyan, optional yan. Lalagyan mo o hindi, bahala ka sa buhay mo. Okay? It's your preference. So cheerfully, it should be motivated ka ng love, not guilt. Okay? Alam niya, yung guilt, yung guilty ka lang, kaya ka nagbibigay, hindi tatanggapin ng Panginoon yan. Hindi yan mabangong samyo sa Panginoon. And let us remember that giving to the Lord is a great privilege. Now, balik tayo sa tanong ng anak ko. Bakit kailangan ng Diyos ng pera? Actually, hindi kailangan ng Diyos ng pera. Amen? Naniniwala kayo doon? Sabi ni Solomon, Panginoon, nagbigay ako sa iyo ng templo. Nagbibigay ako sa iyo. Papaano kitang mabibigyan na ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo? How can I give you? Ulitin ko, no? Kung si Lord ang nagmamay-ari ng lahat ng mundo, sino ako? Sino ka? Sino tayo? Para magbigay sa Panginoon? Meaning wala. Nothing. But, the very fact na ang sabi ng Panginoon, magbigay ka ng kung ano ang meron ka, that's a great privilege. And let us remember that you are not your own. Hindi ka na pagmamayari. Hindi mo na pagmamayari ang sarili mo. And gave us our Lord Jesus Christ gave yung kanyang buhay. Ang sabi ng ating kanta, binigay ko, sabi ni Jesus, I gave my life for thee. Ano ang ibibigay mo sa akin? And another one, sacrificially. Yan. Ang pagbibigay ay hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, di ako makakapagbigay kasi mahirap lang ako. Alam niyo sa Bible, yung babaeng nagbigay ng 2 mites kay Lord. Ang sabi ni Lord, nakita niyo yun? Sino ang mas malaking ibinigay? Yung babaeng yun? O yung taong to na mayaman? Hindi, sa isip natin, syempre yung taong mayaman. Sabi ng Panginoon, hindi. Yung babaeng yung nagbigay ng 2 mites. Bakit? Yun na yung lahat-lahat niya, binigay niya sa Panginoon. Binhinulog niya doon sa treasury, sa temple. So same. The widow gave 2 mites, which was all her living. God measures gift by how much is left, not by how much we give. Sacrificially. So yung ibang mga churchmate, tinatawag sa kanilang sacrificial giving. Ito yung time kung saan magtatayo halimbawa ng building, kailangan ng pang-construction, may tinatawag ko, kapatid, mag-sacrificial giving tayo. It's up to you kung paano. Maaaring yung Honda Click mo, ibenta mo, ibigay mo sa Panginoon. Yung mga ginto nyo, din namang ginagamit, ibigay mo sa Panginoon. So yung ibang church, maybe someday we will do that. It's up to you. Ulitin ko, yung mga example ng giver, mga nagbigay sa Panginoon sa Bible, hindi sila mayayaman. Mahirap sila. Ang pagbibigay ay hindi lang para sa mayayaman. And bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Again, money is just a tool. Then it should be a tool that we make available for the Lord's work. Ang ministry ni Lord, may 3 kailangan. Ano yun? Yung time, talent, and treasure. Palagi yung essentials. So, kung hindi mo kayang ibigay yung time mo at talent mo, or time, maybe meron kang talent na kahit wala kang time. Now, I'm not talking about yung magpunta ng church, no? Talent, halimbawa, parang ikaw yung behind the spotlight, working. You're using your talent for such this ministry, for such a thing sa ibang mga area ng ministry. Now, yung mga young people,
Wala silang treasure, wala silang pera, pero meron silang time. So you give that to the Lord. Wala naman yung ginagawa, nag-ML lang yun sa bahay. Nagla-live. Wala naman mga yung people. Huwag niyong idahilan sa akin na pag inas ko kayo ng something, busy kayo. Kasi kung may busy dito, siguro ako na yung pinaka-busy. Involved ako sa 7 na school and handling a church, a pastor of this church, a father, a husband. So, napaka-busy. But, kaya sabi ng asawa ko, Dad, ang sobrang dami mong ginagawa, dapat nagbabitamin ka. Oh. May malunggay naman sa harapan ng bahay namin, pwede na yun. Okay, sagana sa malunggay. So, kung kaya mo naman ibigay yung time, talent, and treasure mo, praise the Lord. Pero yung mga yon, napaka-essential. Ang hirap kumilos ng walang pera. Pero hindi ibig sabihin na kahit walang pera, hindi kikilos. Okay? May offering, walang offering, magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Okay? And then, giving to the Lord, express love to God and gratitude for the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Now, mag-usap tayo ng konti. May mga Kristiyano, para ma-fulfill yung self-gratification nila, ang ginagawa nila, ganito kasi, alam niyo yung feeling, naramdaman niyo na ba yung feeling na kapag nagbigay ka, okay, contextually, hindi muna sa church, okay, hindi sa offering. Yung tipong nakatulong ka sa kapwa mo, masarap sa pakiramdam. Naranasan niyo na yun. Yung mga yung mga hindi tumaho, hindi niyo pa naranasan. Baga, nakita mo, nasunugan, totoo ng mga sunugan, tapos biglang lumapit sa'yo, or walang lumapit sa'yo, gusto mo lang talaga magbigay, tapos nakatulong ka sa pakiramdam. May mga taong ganun. Ang gagawin nila, gagawa sila ng something, a group, organization, kung saan ang pangalan nila ang naka-front para ma-fulfill yung ganong longing na gusto nilang parang mayroong masarap na pakiramdam na nakakatulong sila sa iba. Now, Pastor Jomar, mali ba yun o tama ba yun? Ang gagawin ng ibang Kristiyano, hihiwalay sila sa church, yung pera nila, gagawa sila ng organizations kung saan tutulong, kung saan-saan. Tapos hindi sila magbibigay sa Panginoon. Kasi hindi nila nakikita yung result. And dun yung nagiging mali. Sa atin, hindi tayo result-oriented. Pastor, lalo na yung mga Chinese, sorry, pero merong karamihan sa kanila, hindi naman lahat. Ayaw nila magbigay sa church kasi hindi naman nila nakikita kung saan napupunta yung pera ng church. Now, meron ka namang right magtanong. Meron naman right magtanong ang member saan napupunta yung offering ng church. Or pwede naman, gusto nyo humawak ng pera, pwede naman yun. Pero, the very fact na nagtatanong ka kung saan napupunta yung pera ng church, it's okay. Okay, it's okay. Pero kung ang motivation mo, ayaw mo magbigay kasi hindi mo naman nakikita yung result. No. Kaya once na ibinigay mo sa Panginoon na yan, hindi mo na yan pagmamayari. Someday, pupunta ka sa ibang bansa, magmamigrate ka na doon. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, ako, naglalagay ako ng pangalan sa sobre. Babawiin ko na lahat ng inoffering ko. Walang ganun, kapatid. So, amen po, mga kapatid. Nagkakaintindihan tayo, no? So, may mga ganon para ma-fulfill yung kaligayahan nila. It's up to them. Bahala sila. Tapos, hindi sila nagbibigay sa Panginoon. But that's wrong. Magbigay ka sa Panginoon. Giving to the work of the Lord allows you to invest in the things of eternal value. Yung mga mayayaman, ano pang gusto nilang patunayan? Uulitin natin, we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing. Wala, hindi mo yan madadala. Kaya,
Etong mga trucks na to, eto, may nagbigay sa atin ng trucks, no? Ang nagbigay nito, Metropolitan Bible Baptist Church, Toronto, Pastor Gary Romano. Etong taong to, mga nag-invest ng truck, yung mga nagbigay pera para sa Panginoon, sila yung mga taong nakakaintindi, pera nila, hindi nila namatay sila. Gamitin mo, paggamit mo sa Panginoon, and you're investing for eternal you. Hindi naman malay naman yung iba, no? Yung church parang ginawang networking eh. Pag nagbigay ka sa Panginoon ng 10, dodoblehin ni Lord, magiging 20. Pag nagbigay ka ng 20, dodoblehin ni Lord, magiging ano? No. Ang church at ang business dapat magkahiwalayan. Hindi mo pwedeng gawin. Kaya ako, kung ang pastor ay mayroong business, hindi niya dapat i-cooperate yung business niya sa simbahan. Church is a church and business is a business. Amen? So kung merong kapatid tayo someday na mahilig mag-networking, tapos sasabihin niya, Pastor, ang gawin natin, yung opening ng church, ihulog natin, i-seed money natin. Tapos no, huwag mong papakilaman yon. Ang church ay church. Tapos yung mga member, pilitin natin, sumali sa ganito. Tapos hindi na amen ang sabi. Hindi na-bless ba kayo mga kapatid? Hindi na, amen. Alam mo kung ano na? Power! Mga kapatid, wala akong pinapatamaan. Ito yung mga nakita ng mga mata ko na mali. Pero agree kayo na ang church ay church at business ay business. So, giving to God cultivates grace in our hearts. Ayan, tapos na pala tayo. And shows our dependency in the Lord. So, mga kapatid, nawa po ay ang pagbibigay natin sa Panginoon, naalala niyo yung Lord's Prayer, and give us these days our daily bread. Tayo ay bibigyan ng Panginoon kung tayo ay magdedepende sa Kanya. I-prepare po natin ang ating mga puso, ang ating mga Sunday School offering. Tumayo tayo pa.